Bumabalot ang dilim at sa gitna ng katahimikan ng kalye sa Maynila, nakatigil ang isang lumang orasan sa dingding ng isang maliit na apartment. 12:00 na ng hating gabi pero hindi gumagalaw ang mga kamay nito. Sa tabi, nakaupo si Miles, isang babaeng nasa kalagitnaan ng 30s, payat at may mga matang puno ng puyat. Nakasandal siya sa lamesa, hawak ang isang lumang teddy bear na kulay abo na nalagasan na ng balahibo. Hindi umiiyak si Miles. Pagod na ang kanyang luha. Ang tanging maririnig ay ang pagbuhos ng ulan sa bubong at ang malabong ugong ng lungsod na parang humihinga ng mabigat. Sa mesa, nakahilera ang mga dokumento, deed of sale, lumang titulo ng lupa, at isang envelope na may litrato ng batang lalaki. Brian. Ang anak na hindi nababalik. Tumulog ang cellphone at isang pangalan ang lumabas, Jason. Natigilan siya. Mahigpit niyang hinawakan ang teddy bear, at bago pa man niya sagutin, narinig niya ang sariling boses, mahina pero malinaw, kung sasagutin ko, muli na naman akong hihilaing pabalik. Ngunit pinindot niya ang green button. Miles, boses ni Jason, bahagyang garalgal. Kailangan na talaga nating tapusin to, hindi pwedeng nakatingga ang bahay sa probinsya. Lahat ng gastos, lahat ng alaala dapat matapos na. Tahimik lang siya, pinaglalaruan ng teddy bear, hinahaplos ang gusot na tainga nito. Miles? Naririnig mo ba ako? Rinig, sagot niya, halos pabulong. Pwede ba tayong magkita bukas? Umuwi tayo. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang aayos. Napapikit si Miles. Kung hindi ko haharapin, habang buhay akong ikukulong ng mga multo. Pupunta ako, sagot niya, malamig ang tinig, parang salitang pinipilit. May mahabang katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Jason. Salamat. Binaba ni Miles ang telepono. Sa labas ng bintana, kumidlat, at sa isang kisap mata, ang refleksyon ng teddy bear sa salamin ay tila ngumiti, hindi inosenteng ngiti ng laruan, kundi anino ng isang batang nawawala. Kinabukasan, maagang sumakay si Miles sa isang bus papuntang terminal. Mahigpit niyang yakap ang isang maliit na bag sa loob nito, nakatago ang teddy bear, ang huling koneksyon kay Brian. Sa terminal, nakita niya si Jason. Matangkad, medyo rugged, at may mga matang tila hindi na rin natutulog. Hindi sila nagyakapan. Hindi rin sila ngumiti. Isang tango lang, at saka sila pumasok sa van na nirentahan para sa biyahe. Mahaba to, baka abutin ng gabi, sabi ni Jason habang inaayos ang upuan. Sanay na ako sa mahabang gabi, malamig na sagot ni Miles. Tahimik silang bumiyahe. Sa bintana, dumaan ang mga puno, ang mga baryo, at mga bundok na unti-unting lumalapit. Ngunit imbes na ginhawa, nararamdaman ni Miles na parabang ang bawat kilometro ay naglalapit sa kanila sa isang hukay na hindi pa niya nakikita. Habang lumalalim ang biyahe, humina ang ulan. Sa isang bahagi ng daan, biglang nag-brownout ang mga poste. Naging madilim ang paligid at tanging headlights ng van ang gumabay. Miles, biglang sabi ni Jason, hindi tumitingin. Hindi ko rin alam kung tama pa to, pero kailangan. Hindi mo kailangan ipaliwanag, sagot niya, nakatanaw sa labas. Lahat ng kailangan kong paliwanag, inilibing na kasama ni Brian. Napasinghat si Jason, pero hindi na nagsalita pa. Sa katahimikan, muling tumunog ang ulan, at sa salamin ng bintana, nakita ni Miles ang isang imahe, parang batang nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa, nakatingin sa kanilang sasakyan. Ngunit nang lingunin niya, wala na yon. Guni-guni lang ba? O may kasamang anino ang biyahe? Habang paakyat sila ng bundok, muling lumakas ang ulan. Lumikha ng mga tilamsik sa windshield, at sa bawat hampas ng wiper, lumilitaw ang anyo ng kabubatan. Konti na lang, makakarating na tayo sa baryo, sabi ni Jason, pinipilit maging kalmado. Ngunit sa biglang kisap, kumulog ng malakas. May gumuhong lupa sa unahan ng kalsada. Nagpreno si Jason at sumayad ang gulong. Tumilapon si Miles, halos mabitawan ang bag pagkatapos ng alikabok, katahimikan. Nakaharang sa daan ang malaking tipak ng lupa at bato. Hindi na tayo makakadaan, bulong ni Jason. Kailangan nating maglakad. Sa likod ng kotse, may narinig silang tunog, parang humahaplos sa bubong. Unay mahina tapos lumalakas. Parang maliliit na kamay na kumakatok. Nagkatinginan sila ni Miles. Pusa lang yan, sabi ni Jason, pero hindi kumbinsido ang tinig. Walang pusa sa ganitong taas ng bundok, malamig na sagot ni Miles.
At muli, narinig nila hindi nakatok kundi isang mahina at mapanglaw na iyak ng sanggol. Nagtungo sila sa gilid ng kalsada, dala ang mga bag sa ilalim ng ulan, nakita nila ang isang makitid na daan papasok sa gubat. At doon, sa malayo, kumikislap ang ilaw mula sa isang lumang kubo. Parang isang bituin sa gitna ng unos. Doon tayo, sabi ni Jason, kahit nanginginig ang boses. Naglakad sila, putik sa paa, ulan sa balikat. Habang papalapit, nararamdaman ni Miles na may malamig na hangin na dumarampi sa kanyang batok. Ang iyak ng sanggol ay muling sumigaw, mas malinaw, mas malapit. Pagdating nila sa kubo, isang matandang lalaki ang bumungad. Maputi ang buhok, malalim ang mata, at may hawak na gasera. Pasok kayo, anya, mahina pero mariin. Mabasa kayo sa ulan. Tumingin si Miles kay Jason, bago muling ibinaling ang tingin sa matanda. Sa likod ng kanyang mga balikat, may mga batang nakasilip, payat, malamlam ang mga mata, at parang may lihim na hindi nila dapat dalhin. Sa unang hakbang ni Miles papasok ng kubo, naramdaman niya agad, hindi ito ligtas na tahanan. Ito ay pugad ng isang kwento na mas matanda kaysa sa kanila. Pag-upo nila sa loob, inabutan sila ng mainit na sabaw. Tahimik silang kumain. Ngunit bago matapos, nagsalita ang matandang lalaki, may isang bagay lang kayong dapat tandaan kung dito kayo magpapalipas ng gabi. Napatingin si Miles, mariin nakikinig. Anumang marinig niyo sa labas, iyak man ng sanggol, tawag man ng mahal sa buhay, huwag kayong lalabas. At huwag kayong titingin sa bintana pagkatapos ng 6:00. Tumigil ang mundo. Ang apoy sa gasera ay kumislap. Sa labas, umihip ang hangin at muli, narinig ni Miles ang iyak ng isang bata. Hindi na niya alam kung ito ba'y alaala ng anak o boses ng isang halimaw na nagkukubli sa dilim. Tahimik ang loob ng kubo. Ang tanging ingay ay ang pagtilamsik ng ulan sa bubong at ang paghinga ng mga taong nasa loob. Sa gilid ng dingding, may nakasabit na mga lumang larawan, pamilyang hindi na makilala, mga mukhang kupas at nakatitig na parang sumusubaybay. Nakaupo si Miles sa isang bangkong kawayan, hawak ang tasa ng sabaw na ibinigay ng matanda. Hindi niya malasahan ang init o alat nito, ang lahat ng pandaman niya ay nakatutok sa paligid. Sa bawat kisap, nakikita niya ang mga batang nakasilip mula sa likod ng kurtina, payat, marurungis, ngunit may mga matang maliwanag na tila sobra ang alam para sa kanilang edad. Mukhang giniginaw ka, mahinang bulong ni Jason, sinubukang basagin ang katahimikan. Hindi, sagot ni Miles, malamig. Hindi ginaw to, tumingin siya sa gasera sa mesa. Sa bawat pag-ikot ng apoy, parang sumasabay ang pintig ng puso niya. Lumapit ang matanda, si Lolo Unding, gaya ng ipinakilala niya sa sarili. May mabigat na boses, parang bawat salita ay binubuhat mula sa kailaliman ng dibdib. Pasensya na kung kakaiba ang kubo. Hindi ito basta tirahan. Para ito sa mga taong may pinagdadaanan. Nagkatinginan sina Miles at Jason. Walang nagsalita. Minsan, patuloy ni Lolo Unding, may mga nilalang na hindi marunong umalis. Naipit sila sa pagitan ng buhay at ng gutom ng dilim. Ang tanging kaya nilang gawin ay umiyak, magpanggap na sanggol, para mailabas ka sa ligtas na pinto. Napatigil si Miles. Ang salita na sanggol ay parang kutsilyong tumusok sa kanya. Bakit dito? Tanong ni Jason, pilit na normal ang tono. Dahil dito sila nagkakandado. Sa kagubatang to, may mga kwento na mas lumapa sa simbahan. Kaya kung gusto ninyong manatiling buo hanggang umaga, sundin niyo ang sinabi ko. Napakagatlabi si Miles. Gusto niyang itanong kung bakit ganoon kadetalye ang babala ng matanda, pero pinigilan niya. Natatakot siyang ang sagot ay mas totoo kaysa kaya niyang tanggapin. Sa isang gilid ng kubo, nakita ni Miles ang isang maliit na laruan, isang luma at putol na kotse-kotse na yari sa kahoy. Pinulot niya ito. May nakaukit na pangalan sa ilalim, Boy Boy. Isa sa mga bata, sabi ng isang boses. Tumalikod siya at nakita ang isang batang lalaki na nakatayo sa likod niya. Mga 6 o 7 taon, payat, may hawak na kumot na marumi. Malaki ang mga mata, puno ng lungkot pero may kislap ng hiwaga. Boy Boy, mahinang pakilala ng bata. Para bang saglit na naputol ang hininga ni Miles. Nakita niya ang sarili niyang anak sa bata, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa paraan ng pagtitig nito. Isang titig na naglalambing, nag-uusisa, at tila humihingi ng yakap. Huwag mo yang pakialaman, mabilis na singit ni Lolo Unding. Hindi lahat ng nakikita ay dapat hawakan. Nabitawan ni Miles ang laruan.
Kumalabog ito sa sahig at sa sandaling iyon, parang mas lumakas ang ulan sa labas. Lumipas ang ilang oras. Sa loob ng kubo, naglatag ng banig at kumubli sa mga lumang kumot. Tahimik ang lahat, maliban sa apoy ng gasera na dahan-dahang humihina. Miles, mahinang sabi ni Jason habang nakahiga. Salamat sa pagpunta. Alam kong ayaw mo pero nandito ka pa rin. Hindi sumagot si Miles. Minsan iniisip ko baka kung hindi ako pumayag noon na maiwan si Brian sa lola niya, tumigil ka. Malutong ang boses ni Miles, parang latigo. Huwag mong gawing usapan ang pagkamatay ng anak natin para lang makabawas sa konsensya mo. Tahimik si Jason. Ang tanging tunog ay ang pagtulo ng ulan sa bubong. Hindi ko siya iniwan, Jason, bulong ni Miles, halos pabulong lang sa sarili. Ako ang naiwan. Biglang nag-brownout ang ilaw ng gasera. Nagdilim ang buong kubo. Miles, tawag ni Jason. Nandito ako. Sa labas, sa pagitan ng mga hampas ng ulan, narinig nila ang malinaw na iyak ng sanggol. Malambing sa una, tapos nagiging mas malakas, mas desperado. Mamaa, parang tinamaan si Miles ng kidlat. Nanlaki ang mga mata niya. Boses iyon ni Brian. Miles, huwag, mabilis na bulong ni Jason, napansin ang galaw ng katawan niya. Pero ang mga paa ni Miles ay tila may sariling isip. Tumayo siya, lumapit sa bintana, at inabot ang kurtina. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol. Mamaa, tulungan mo ako, kumakabog ang dibdib niya. Hawak na niya ang kurtina nang biglang dumampi ang malamig na kamay ni Boy Boy sa kanyang braso. Huwag mong buksan, bulong ng bata, seryoso ang mga mata. Hindi si Brian yan. Nanginginig si Miles. Bumagsak ang kamay niya at tumulo ang luha. Ang boses sa labas ay patuloy na umiyak pero sa bawat segundo, nagiging mas halimaw kaysa tao. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik na muling bumalik si Boy Boy sa gilid, naglalaro sa basag na laruan. Hindi nakatiis si Miles, lumapit siya. Boy Boy, mahina niyang sabi. Sino ang umiiyak sa labas? Tumingin ang bata, saka bumulong, hindi sila sanggol. Gusto lang nilang magmukhang sanggol para palabasin ka. Kapag lumabas ka kukunin ka nila. Nanindig ang balahibo ni Miles. Paano mo alam? Tanong niya, halos wala ng boses. Ngumiti si Boy Boy pero malamlam. Kasi dati, isa ako sa kanila. Natigilan si Miles. Napatingin siya kay Jason na nakatingin din, gulat. Ngunit bago pa sila makapagtanong, bumukas ang pinto ng kubo. Bumungad si Lolo Anding, dala ang isa pang gasera. Matulog na kayo, anya. Mahaba pa ang gabi. Tinitigan ni Miles si Boy Boy, ngunit ibinalik na nito ang mata sa kanyang laruan, parang walang sinabi. Sa wakas, nakatulog si Miles, ngunit hindi naging mapayapa ang kanyang pahinga. Sa panaginip, nakita niya si Brian, nakaupo sa gitna ng kalsada, basang-basa, yakap ang teddy bear. Tinatawag siya nito, Mama, bakit mo ako iniwan? Lumapit siya, luha ang mata, ngunit sa bawat hakbang, nagbabago ang anyo ng bata. Nagiging payat, naninilaw, at ang ngiti ay napalitan ng ngipin na matalim. Nang abutin niya, biglang bumuka ang bibig nito at lumabas ang tinig na hindi na tinig ng anak kundi huni ng isang halimaw. Sa wakas, nahanap din kita. Nagising si Miles na hinal na hinal. Nakita niya si Jason na mahimbing pa rin, pero si Boy Boy ay nakaupo sa sulok, nakatitig sa kanya. Atin ka na, bulong ng bata, halos hindi marinig. Pumatak ang 2:00 ng madaling araw. Ang ulan ay humupa, ngunit sa labas ay naririnig pa rin ang maliliit na yabag, parang maraming bata na naglalaro sa putikan. Tumingin si Miles sa bintana. Ang kurtina ay bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Sa pagitan ng mga hibla ng tela, may mga aninong nakatayo sa labas, maliliit na katawan, nakatitig sa kubo. Sa loob ng dibdib ni Miles, may boses na nagsisigaw, hindi pa ito ang simula ng katapusan. Ito pa lang ang simula ng pagsubok. Ang hating gabi ay unti-unting lumusot sa madaling araw. Sa labas ng kubo, huminto na ang ulan, ngunit naiwan ang makapal na hamog na parang usok na nakapulupot sa mga puno. Tahimik ang lahat, ngunit hindi payapa. Si Miles ay nakaupo pa rin, gising, nakatitig sa kortinang bahagyang kumikilos. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang teddy bear na isiniksik niya sa bag mula sa Maynila. Sa tabi niya, himbing si Jason. Ang kanyang mukha, kahit sugatan sa damdamin, ay tila nakahanap ng pahinga sa gitna ng dilim. Pero si Miles, hindi makalubog sa katahimikan.
Sa bawat kisap ng kanyang mata, naririnig niya pa rin ang mamaa mula sa labas. Hanggang sa may maramdaman siyang kakaiba, isang malamig na ihip ng hangin, hindi galing sa bintana, kundi mula mismo sa sahig ng kubo. Napakunot ang noo ni Miles. Yumuko siya, nakiramdam. Sa ilalim ng sahig na kawayan, may marahang tunog, parang paggapang ng maliliit na kuko. Tik-tik-tik-tik. Napalunok siya. Hinila niya ang kumot at ginising si Jason. Jason, may naririnig ka ba? Nagmulat ito, medyo iritado. Ano na naman, Miles? Hindi pa ba sapat ang kababalaghan kanina? Ngunit bago pa siya makasagot, sabay nilang narinig ang isang mahinang tawa. Hindi tawa ng bata, hindi rin tawa ng matanda. Isang tunog na parang nakakaloko, nagmumula sa ilalim ng kanilang mga paa. Agad silang napatingin sa isa't isa. Lolo Onding, sigaw ni Jason, ngunit walang sumagot. Biglang umuga ang sahig. Ang mga tabla ay nagkibit, at mula sa pagitan ng mga siwang ay may lumusot na manipis na kamay, kulubot, mahaba ang kuko, parang nagpipilit makalabas. Si Miles ay napaatras, hawak ang teddy bear na tila pananggalang. Si Jason naman ay agad na tumayo, hinila ang bangko at ipinalo sa sahig. Umalis kayo, sigaw niya. Ngunit dumami pa ang mga kamay. 1, 2, 3 hanggang maging 10. Lahat sila'y nagkakalmot, humahaplos, nag-agawan na para bang gustong hilahin papababa ang sinumang nakatayo. Si Boy-Boy, natahimik sa isang sulok, biglang nagsalita, sabi ko sa inyo, huwag kayong makikinig. Ngayon gising na sila. Nanginginig ang tuhod ni Miles. Ang bawat kaluskos sa ilalim ng sahig ay parang tinig ni Brian, sumisigaw, Mama, andito ako. Mama, tulungan mo ako. Gusto niyang buksan ang sahig, hanapin, sagipin. Sa kanyang isip, baka sakaling milagro ito, baka nga buhay pa ang anak. Miles, sigaw ni Jason, hinahatak siya palayo. Hindi siya si Brian. Halimaw yan. Pero ang puso niya ay naglalaban. Kung iwan niya ang tinig, parang pinapatay niyang muli ang anak. Kung haharapin niya, baka tuluyang lamunin siya ng kasinungalingan. Ito ang pinakamalaking bangungot, hindi kung ano ang nasa ilalim, kundi ang tanong kung may karapatan pa ba siyang umasa. Biglang pumutok ang isang tabla. Mula sa sahig, lumabas ang isang nilalang, maliit ang katawan, parang sanggol, ngunit ang balat ay kulay abo, at ang mata ay pulang-pula. Ang bibig nito ay puno ng matutulis na ngipin, at mula sa lalamunan ay lumalabas ang parehong iyak na dinig nila sa labas. Mamaa, ungol ng halimaw, habang gumagapang patungo kay Miles. Napasigaw siya, napaatras, at muntik nang mabitawan ang teddy bear. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi niya pwedeng ibigay ang huling alaala ni Brian. Hinampas niya ang halimaw gamit ang laruan, parang desperadong sandata. Naggalit ang halimaw, kumapit sa braso niya, at tumusok ang kuko sa balat. Dugo ang lumabas. Miles! Tumakbo si Jason, kinuha ang isang pirasong kahoy mula sa dingding, at inundayan ng malakas. Tumilapon ang halimaw, ngunit hindi ito agad namatay. Gumapang ito muli, mas mabangis, mas mabilis. Mula sa kusina, dumating si Lolo Unding, may dalang maliit na sako. Umatras kayo, sigaw niya. Binuksan niya ang sako at nagwisik ng asin sa paligid. Nang tamaan ng asin ang halimaw, nagsisigaw ito, nagliyab ang balat, at umatras pabalik sa siwang ng sahig. Ang iba pang mga kamay ay biglang naglaho rin, parang natakot. Tahimik ulit ang kubo, maliban sa hingal ng bawat isa. Lumapit si Lolo Anding kay Miles. Sinabi ko sa'yo, huwag mong papansinin. Ang mga nilalang na yan, sila ang kumakain ng lungkot ng tao. Kapag naniwala ka, kapalit mo ang kaluluwa mo. Tahimik lang si Boy-Boy, nakatitig kay Miles. Maya-maya, lumapit siya at mahina ang bulong, pero minsan, totoo rin ang iyak. Hindi lahat ay halimaw. Nanlaki ang mata ni Miles. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumiti lang ang bata, mapait, at saka naglakad palayo. Miles, sabi ni Jason, hawak ang sugatang braso ng babae. Huwag kang magpauto. Gusto ka lang nilang lokohin. Pero hindi matanggal sa isip ni Miles ang sinabi ng bata. Kung minsan, totoo rin ang iyak. At sa puso niya, may isang binhi ng pag-asa na muling sumibol, isang bagay na mas mapanganib kaysa anumang halimaw. Eksena 8, ang desisyon kinagabihan, habang muling bumalik sa banig, hindi makatulog si Miles. Ramdam pa rin niya ang hapdi ng sugat, ngunit mas matindi ang kirot ng tanong.
Kung sakaling may maliit na posibilidad na si Brian ay hindi tuluyang nawala, hindi ba tungkulin niyang sundan ang tinig? Tumingin siya kay Jason na mahimbing na natutulog. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik. Walang iyak, walang kaluskos. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng manipis na hangin, may narinig siyang banayad na huni, "Mama." Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong iyon, alam niyang kailangan niyang pumili, manatili sa loob, ligtas pero wasak, o lumabas, harapin ang dilim, at baka sakaling makita ang katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Miles. Inilapag niya ang teddy bear sa tabi ni Jason, parang huling pamamaalam. Lumapit siya sa pinto ng kubo, bawat hakbang ay mabigat, bawat hina ay parang huli na. Hinawakan niya ang seradura. "Miles," biglang bulong ni Boy Boy mula sa dilim, "gising pala. Kapag lumabas ka, wala nang balik." Napahinto siya. Tumingin sa bata, nakita ang mga matang puno ng awa at babala. Pero bumulong si Miles, halos walang tinig, "Kung may kahit isang tsansa na nandyan pa siya, susugal ako." At dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na hamog. Walang ulan, walang tunog, tanging katahimikan na parang libingan. Ngunit sa gitna ng gubat, sa pagitan ng mga puno, may aninong maliit na nakatayo. Bata. Basang-basa. Yakap ang isang laruan. "Brian," bulong ni Miles, nanginginig ang tuhod. Ngumiti ang anino, at sa isang iglap, tumakbo ito papasok sa mas malalim na gubat. At si Miles, puno ng luha at desperasyon, ay sumunod. Madilim ang kagubatan. Ang hamog ay parang ulap na nakalapat sa lupa, at bawat yapak ni Miles ay lumilikha ng tunog na tila nilulo ng lupa. Hinahabol niya ang anino ng batang nakita niya, maliit, payat, at yakap ang laruan. "Brian," sigaw niya, nanginginig ang tinig. "Anak, huwag kang lumayo. Mama to." Sa bawat sigaw niya, mas lalong bumibilis ang pagtakbo ng anino. Hindi na niya iniisip kung may patalim ang mga sanga, kung tinutusok ng damo ang kanyang balat. Ang lahat ay tinabunan ng isang bagay, pag-asa na baka nga si Brian yon. Ngunit sa bawat paglapit, napapansin niya, ang hakbang ng bata ay hindi ordinaryo. Masyadong mabilis, masyadong magaan, halos parang lumulutang. "Miles!" Isang malayong tinig mula sa likuran. Si Jason. Basang-basa rin sa hamog, humahabol, hingal na hingal. "Bumalik ka," sigaw niya. "Hindi yan si Brian. Nakikiusap ako, huwag mong sundan." "Hindi mo naiintindihan," balik sigaw ni Miles habang patuloy ang habol. "Kung may tsansa na anak natin yon, kahit maliit lang, hindi ko siya pababayaan ulit." Natigilan si Jason. Ang sakit ng salita ay parang punyal sa dibdib niya. Ngunit hindi siya tumigil, tumakbo siya ng mas mabilis, pilit na umaabot sa dating asawa. Sa wakas, lumuwag ang gubat. Humantong sila sa isang maliit na kapatagan na balot ng hamog. Sa gitna nito, nakatayo ang anino ng bata. Nakapaling ang ulo nito, parang naghihintay. "Brian," bulong ni Miles, luha ang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay. Ang bawat segundo ay parang paghinto ng oras. Ngunit nang malapit na siya, biglang yumuko ang bata. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo at doon niya nakita. Hindi mukha ng anak ang bumungad, kundi isang itsurang kulubot, balat na parang balat ng patay, at mga matang pula na kumikislap sa dilim. Umiti ito at naglabas ng mahabang dila na parang ahas. "Mama," ungol ng nilalang, pero hindi na tinig ng bata, kundi boses na basag, puno ng gutom. Napatigil si Miles. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Ngunit hindi siya umatras. Parang binabarahan siya ng dalawang damdamin, takot at desperasyon. "Miles, umalis ka riyan," sigaw ni Jason, halos lumuluha. Pero hindi gumagalaw si Miles. Nakita niya ang laruan sa kamay ng nilalang, parehong laruan na dati hawak ni Brian. "Paano ito napunta rito?" "Sabihin mo sa akin," bulong niya, halos wala ng boses. "Saan mo nakuha to?" Tumawa ang halimaw, maikli at nakakatindig balahibo. "Sa mga tulad mong iniwan." Mula sa gilid ng kapatagan, may mga anino pang lumilitaw. Maliliit na katawan, parang mga bata rin, lahat may mata na pula, lahat nakangiti. Unti-unti silang lumapit, paikot kina Miles at Jason. "Kunin niyo na siya," bulong ng halimaw sanggol. "Gawin niyo siyang atin." Nagulat si Jason, mabilis na humawak ng isang matulis na kahoy mula sa lupa, tumayo sa tabi ni Miles. "Hindi niyo siya makukuha."
Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mahirap itong labanan. Ang bilang ng mga nilalang ay dumarami at ang hangin ay lumalamig na parang ginagapos sila. Miles, pakinggan mo ako, bulong ni Jason, desperado. Wala na si Brian. At kahit gaano kasakit, hindi na natin siya mababalik. Ang mga yan, ginagamit nila ang sakit natin para masira tayo. Paano kung hindi, luha ang sagot ni Miles. Paano kung mali ka, Jason? Paano kung may maliit na tsansa na nandyan pa siya? Hindi ko kayang isugal yon. Pero kung susundan mo yan, mawawala ka rin. At kung mawala ka, ano na ako? Ano na tayo? Napatitig si Miles kay Jason. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong sugat na matagal na niyang tinatakasan, guilt, lungkot, at ang desperadong pag-asa na sana kaya nilang hilumin ang hindi na maibabalik. Ang paligid ay lumiliit. Ang mga nilalang ay palapit ng palapit. Ang huni ng kanilang taway parang alon na bumabalot sa tenga ni Miles. Hawak niya ang teddy bear sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng lahat, ang pagkamatay ng anak, ang pagbagsak ng kanilang pamilya, at ang walang katapusang tanong, kung may pagkakataon, gagawin ko ba ang lahat para ibalik siya? Ngunit kasabay ng tanong na iyon, isang bagong boses ang pumasok sa kanyang isip, hindi halimaw, kundi sariling tinig. Paano kung sa kakahabol mo sa nakaraan, ikaw mismo ang mawawala? Naluha si Miles. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili, hindi bilang inang hinahanap ang anak, kundi bilang isang taong nakalubog sa bangungot ng pagkawala. Miles, tawag ni Jason, pilit na kalmado, kahit nanginginig ang kamay na may hawak na kahoy. Piliin mong mabuhay. Pumili ka ngayon. Huminga ng malalim si Miles. Pinahid niya ang luha, at mahigpit na niyakap ang teddy bear. Pag-angat ng mukha niya, hindi na ito puno ng desperasyon, kundi ng tapang na pilit niyang binuo. Kung hindi niya kayang ibalik si Brian, kaya niyang pigilan ang iba pang halimaw na gamitin ang pangalan nito. Jason, bulong niya, mariin. Kung ito ang huling laban natin, tatapusin natin dito. Tumango si Jason. Lumapit ang halimaw sanggol, gumagapang sa lupa, mga kuko'y kumikiskis sa putik. Ang mga aninong bata ay sabay-sabay na gumagalaw, parang isang hukbo. Ngumiti ang halimaw, nakataas ang laruan. Mama, halika na. Ngunit sa halip na lumapit, dahan-dahang tumayo si Miles, hawak ang teddy bear sa kaliwang kamay, at isang pirasong bato sa kanan. Hindi kita anak, mariin niyang sabi, nanginginig pero buo. At hindi mo na ako malilinlang. Tumigil ang lahat. Parang nagulat ang mga nilalang sa tinig ni Miles. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumakbo palayo, hindi rin siya sumuko. Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan. Ang hamog ay kumapal at ang lupa'y tila lumindol. At doon nagsimula ang pag-ikot ng hangin, ang pagsisigaw ng mga nilalang, at ang paglapit ng halimaw na parang asong gutom. Ngunit ngayong handa na si Miles, hindi na siya inaabutan ng takot, kundi ng matinding determinasyon. Umugong ang kagubatan. Ang mga aninong bata ay sabay-sabay na gumapang mula sa hamog, tila alon ng mga katawan na papalapit. Ang kanilang mga matay nagliliyab na pula, at sa bawat hakbang ay kumakaluskos ang lupa na parang libo-libong kuko ang kumikiskis. Si Miles ay nakatayo sa gitna ng kapatagan, hawak ang teddy bear, habang si Jason ay nasa kanyang likod, kahoy ang sandata. Ang paghinga nila ay mabilis, halos sabay sa pintig ng lupa. Miles, hinga ni Jason, handa ka na ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumitig siya sa halimaw sanggol na nakangiti, gumagapang paabante. Sa boses na parang basag na plaka, muli itong umungol, mama, yakapin mo ako. Muling tumulo ang luha ni Miles. Ngunit sa halip na lumapit, itinapon niya ang teddy bear sa lupa, diretsong bumagsak sa harapan ng halimaw. Kung sino man ito, hindi na niya hahayaang lasunin ang pangalan ng kanyang anak. Hindi ka si Brian, bulong niya, buo ang tinig. At hindi mo na makukuha ang puso ko. Nabigla ang halimaw. Sandaling natigilan ang mga mata nitong pula, bago muling nagngalit. Mula sa lalamunan nito'y lumabas ang isang mahabang huni ng sanggol na biglang naging sigaw ng halimaw. Sa isang iglap, lumundag ito papunta kay Miles. Umalis sigaw ni Jason, sabay saksak ng kahoy. Tumama ito sa katawan ng halimaw, ngunit parang bakal ang balat. Tumilapon si Jason, bumagsak sa lupa, duguan ang labi. Naiwan si Miles na mag-isa, nakaluhod sa putikan. Nasa harapan niya ang halimaw, nakanganga, handang lamunin siya. Mamaa, muli nitong ungol. At sa huling segundo, imbes na umatras, yumuko si Miles at dinampot ang teddy bear mula sa lupa.
Itinaas niya ito at isinampal sa mukha ng halimaw habang sumisigaw, hindi mo siya pag-aari. Mula sa likod, dumating si Lolo Onding, hawak ang isang sako ng asin at isang lumang posporo. Walang pasintabi, itinapon niya ang asin sa paligid nila at sinindihan ang gilid ng kapatagan. Pumutok ang apoy, mabilis na kumalat, parang nagiging bilog na nagkukulong sa mga nilalang. Ang mga batang anino ay nagsisigaw, humihiyaw ng boses na parang mga batang nauupos sa init. Miles! Jason, sigaw ni Lolo. Ito na lang ang paraan. Ngunit habang lumalaki ang apoy, napansin ni Miles, nakahandusay si Jason, halos walang malay, at ang halimaw sanggol ay muling bumangon, papunta sa kanya. Miles, tumakbo ka, hina ni Jason, halos wala ng lakas. Ngunit hindi siya gumalaw. Ang alaala ni Brian ay parang nagpatibay ng kanyang mga paa. Kung noon iniwan niya ang anak sa mga kamay ng iba, ngayong gabi, hindi niya iiwan si Jason. Hindi niya iiwan kahit sino pa. Kinuha niya ang bato mula sa lupa, at buong lakas niyang inundayan ang halimaw sa ulo. Isang matinis na sigaw ang lumabas dito, halos pumutok ang hangin. Ngunit kahit sugatan, gumapang pa rin ito papunta sa kanya. Hinila siya ng halimaw, mga kuko nito'y bumaon sa kanyang balat. Napasigaw si Miles, ngunit hindi siya bumitiw. Inilapit niya ang teddy bear sa dibdib ng nilalang, parang pilit na isinusubo rito. Kung gusto mong maging anak ko, bulong niya, luhaan, ito ang huling pagkakataon. Dahil wala kang Brian. Mayroon akong sugat, pero hindi ikaw ang gamot. At sa sandaling iyon, sumirit ang apoy mula sa asin sa paligid, tumama sa katawan ng halimaw. Nagsimulang masunog ang balat nito, lumambot, nagbalat. Sigaw ng sigaw, kumakapit pa rin kay Miles. Mamaa, ungol nito hanggang sa ang boses ay naging abo na rin. Tuluyan nang nagliyab ang katawan ng halimaw kasama ang mga aninong bata. Lahat sila'y nagtilian, nagdilim ang paligid, at isa-isa silang nawala sa apoy. Si Miles ay natumba sa lupa, hinal at luhaan. Sa tabi niya, nakahandusay si Jason, hawak ang kanyang braso. Natapos na ba? Mahina nitong bulong. Hindi ko alam, sagot ni Miles, nanginginig. Pero hindi na nila tayo makukuha. Sa gitna ng abo at usok, tanging ang teddy bear ang natira, itim na, halos nasunog, pero buo pa rin. Dinampot ito ni Miles at niyakap ng mahigpit. Habang unti-unting humihina ang apoy, lumapit si Boy Boy mula sa dilim. Tahimik siyang nakatayo, walang galos, parang hindi naapektuhan ng lahat. Tama ang ginawa mo, mahina nitong sabi. Pero hindi pa tapos. Ang mga kagaya nila, babalik at babalik. Bakit ikaw hindi? Tanong ni Miles, hingal. Umiti ang bata, mapait. Dahil pinili kong manatiling tao. Pinili kong huwag maging halimaw kahit gutom ako. At bago pa man makasagot si Miles, lumingon ang bata at naglakad palayo, naglaho sa hamog. Niyakap ni Miles si Jason habang inaakay siya palabas ng nasusunog na bilog. Mahina ang bawat hakbang, ngunit buo ang desisyon, hindi na siya hahabol sa mga tinig ng nakaraan. Nang makalabas sila sa kapatagan, bumalik ang katahimikan ng gubat. Wala nang iyak, wala nang halakhak. Tanging ang paghina nila ang natira. Sa huling pagkakataon, tumingin si Miles sa apoy na unti-unting nagiging abo. At sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang iniwasan, hindi pag-asa na buhay pa ang anak, kundi lakas na tanggapin na wala na ito. At iyon ang tunay na laban na kanyang pinanalo. Habang papalayo sila, mahina ang tinig ni Jason, Miles, salamat. Dahil pinili mong manatili. Napaluha si Miles pero ngumiti. Hindi na ako alis. Hindi na ako hahabol sa mga multo. Ang natitira, ito ang babantayan ko. At sa unang pagkakataon, ang bigat na dala niya mula sa pagkawala ni Brian ay nagsimulang gumaan, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan niyang mabuhay kasama nito. Mabilis ang mga araw pagkatapos ng sunog. Dinala ni Lolo Onding sina Miles at Jason pabalik sa kubo. May mga galos at paso si Jason, mahina pa ang katawan, ngunit buhay. Si Miles naman ay tila may bagong bigat na hindi sugat sa laman kundi sugat sa loob, ngunit ngayon, hindi na ito nakabaon sa kanya. Tahimik ang kubo. Wala na ang mga aninong dumidikit sa bintana, wala na ang iyak na bumabasag sa gabi. Ngunit naroroon pa rin ang alaala, nakalutang sa bawat haligi at bawat pader. Salamat, mahina niyang sabi kay Lolo Onding. Tumango lang ang matanda. Hindi ko kayo nailigtas, apo. Kayo ang pumili. Kayo ang lumaban.
Kinabukasan, habang nagpapahinga si Jason sa banig, lumabas si Miles sa bakuran. Ang gubat ay tila nagbalik sa katahimikan, mga ibon, huni ng kuliglig, liwanag ng umaga. Para bang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi ito ganoon. Ang lupa ay may iniingatan na kasaysayan ng dugo, at siya'y naging saksi na. Dinala niya ang halos sunog ng teddy bear. Ang mata nitong plastiko ay natunaw na, ang balahibo'y uling na, ngunit buo pa rin ang anyo. Umupo siya sa lilim ng puno at niyakap ito, hindi bilang pag-asang buhay pa si Brian, kundi bilang paalala, hindi siya mawawala hanggat hindi ko kinakalimutan. At doon niya unang naramdaman na ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot. Lumapit si Jason, bitbit ang sarili kahit mahina pa. Umupo siya sa tabi ni Miles, huminga ng malalim. Kung iniwan mo ako doon, bulong niya, hindi na ako abot. Tumingin si Miles, mariin ngunit banayad. Hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Natuto na ako. Noon iniwan natin si Brian sa ibang kamay at hindi na siya bumalik. Pero ikaw, Jason, ikaw ay babantayan ko. Tahimik si Jason. Sa kanyang mga mata, may bakas ng luhang matagal na niyang pinipigilan. Sa wakas, pinayagan niyang bumigay ang sarili, at sa mahabang panahon, sabay silang umiyak, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa wakas, may kapwa silang kakampi sa sakit. Makalipas ang ilang araw, kinausap silang muli ni Lolo Unding. Kung aalis kayo, dala nyo ang sugat. Pero kung mananatili kayo, baka dito magsimula ang lunas. Ang kubo na to, matagal nang naging pugad ng dilim. Baka oras na gawing pugad ng liwanag. Nagkatinginan sina Miles at Jason. Hindi na sila agad sumagot. Sa isip ni Miles, naalala niya si Boy Boy, ang batang nagbabala, at ang batang pumiling manatiling tao. Hindi na nila siya nakita ulit. Ngunit ang mga salitang iniwan nito ay parang binhi, may pagpili ang bawat isa kung mananatiling halimaw o magiging tao. Ilang linggo ang lumipas. Hindi na sila umalis. Bagkus, nag-ayos sila ng kubo, tinanggal ang mga sirang dingding, nilinis ang paligid. Unti-unti, parang nagbago ang lugar mula sa tahanan ng takot, naging tahanan ng pag-asa. Si Jason, kahit may pilay, natutong mag-ayos ng lupa. Si Miles naman ay nagsimulang magtanim ng mga halaman, parang bagong simula. Isang gabi, habang nakaupo sila sa may balkonahe, narinig nila ang huni ng mga kuliglig. Wala nang iyak ng sanggol, wala nang halimaw. Ngunit ang katahimikan ay hindi ganap dahil sa ilalim nito, alam nilang nananatili ang mga alamat. Ngunit ngayong gabi, hindi na sila bihag ng mga alamat. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Miles. Bumangon siya, lumabas ng kubo. Ang buwan ay bilog, ang gubat ay maputi sa hamog. At doon, narinig niya ang isang mahinang tinig sa hangin, Mama. Natigilan siya. Ang dati tinig na pumupunit sa kanyang dibdib ay ngayoy parang bulong ng alaala. Hindi na siya inakay palabas ng pinto, hindi na siya tinutukso ng dilim. Isa na lang itong alaala, nakadikit sa hangin, tanda na minsan, may batang tumawag sa kanya. Pumikit siya, pinakawalan ang huling luha. Mahal kita, anak. Pero tapos na ang habol. Dito na ako sa mundo ng buhay. Kinabukasan, sumikat ang araw. Ang kubo ay nabalutan ng ginintuang liwanag. Sa paligid, may mga batang kapitbahay na dumating, bitbit ang mga prutas, nag-aalok ng tulong. Parang kusang loob na dumadapo ang mga tao sa lugar na dati iniiwasan. Habang tinitingnan ito ni Miles, may naramdaman siyang kakaiba, parang ang bigat na dala niya ay unti-unti nang nagiging gabay, hindi nagapos. Si Jason ay nakaupo sa tabi niya, at sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti ng buong puso. Sa gabing iyon, bago sila matulog, iniligpit ni Miles ang teddy bear sa isang maliit na bowl. Hindi niya ito itinapon. Hindi rin niya ito itinago para kalimutan. Itinabi niya ito, tulad ng alaala, bahagi ng kanyang pagkatao, pero hindi na ang sentro ng kanyang pagkabuhay. Habang pumipikit siya, humawak si Jason sa kanyang kamay. Simula na to, Miles, bulong niya. At siya'y tumango. Simula na. Ngunit habang lumulubog sila sa tulog, sa malayo ng gubat, may mga matang muling nagningning sa dilim. Pula, mapanganib, nagmamasid. Isang mahinang iyak ang sumabay sa huni ng kuliglig. Hindi ito malakas, hindi nakakasira ng katahimikan, isang paalala lang. Na ang dilim ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng kubo, nakahiga sina Miles at Jason, magkahawak kamay, nakangiti sa kabila ng sugat. Sa wakas, hindi na sila takot sa iyak.
Dahil natutunan na nila, hindi lahat ng iyak ay dapat sagutin. At ang katahimikan ng gabi ay naging musika ng isang bagong buhay.